Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa binabantayan nating mga bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Patuloy natin minomonitor itong mga bagyong si Butchoy at Karina sa loob ng ating PAR at yung latest location po natin kaninang alas 4 ng umaga. Huling namataan itong sentro ni Bagyong Butchoy, isa pa rin itong tropical depression sa layong 545 kilometers kanluran ng Subic Bay. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 55 km per hour at pagbugso na umaabot sa 70 km per hour. Patuloy yung paggalaw ni Butchoy pa west-northwestward sa bilis sa 20 km per hour papalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito namang si Bagyong si Karina kaninang alas 4 ng umaga, huling namataan yung sentro nito sa layong 625 kilometers east-northeast ng Virac sa may Catanduanes. Ito ay isang tropical depression pa rin na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 55 km per hour at pagbugso na umaabot sa 70 km per hour. Patuloy yung paggalaw ni Karina northwestward sa bilis na 30 km per hour. At nakikita natin dito sa ating latest satellite images na itong mga kaulapan associated sa dalawang bagyo na ito ay hindi umaabot sa anumang bahagi ng ating bansa. Itong southwest monsoon o yung hanging habagat na patuloy na pinapairal ni Bagyong Butchoy ay inaasahan natin magdudulot ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkilat sa ilang areas ng ating bansa, particular na dito sa bahagi ng Antique, Palawan, Occidental Mindoro at sa mga areas ng Zambales at sa Bataan. Mas maliwala sa panahon na ating inaasahan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, maghanda pa rin tayo sa mga tsansa ng pulo-pulong pag-ulan na may pakulog at pagkilat na dulot ng localized thunderstorms. At ito naman yung track and intensity forecast ni Tropical Depression Butchoy sa mga susunod na araw. Inaasahan natin na for the next 24 hours, so bukas, madaling araw ng linggo, yung magiging location na ni Butchoy ay sa layo 910 kilometers kanluran ng Central Luzon. So nasa labas na si Butchoy ng ating Philippine Area of Responsibility by then. 24 hours after that, madaling araw ng Lunes, location nito 1,120 kilometers kanluran ng Northern Luzon. At pagsapit naman ng madaling araw ng Martes ay nasa layo na ito ng 1,300 kilometers kanluran ng extreme Northern Luzon. So posible na itong tumama or maglandfall sa vicinity ng Hainan sa bansa ng China. Para naman sa track and intensity forecast ni Bagyong Karina, for the next 24 hours, bukas, madaling araw, or sa madaling araw, bukas, inaasahan natin yung location na ni Karina ay nasa layong 545 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Magpapatuloy yung northwestward na paggalaw ni Butchoy within the next 24 hours. And pagsapit naman ng Lunes ng madaling araw, yung location na ni Butchoy ay nasa 420 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. 24 hours after that, madaling araw naman ng Martes, yung location na nito ay nasa 370 kilometers east of Basco, Batanes, 415 kilometers east-northeast ng Itbayat, at pagsapit naman ng Thursday, next week, inaasahan na natin to na posibleng nasa labas na ng ating PAR sa layong 585 kilometers north-northeast ng Itbayat sa Batanes. Ano nga bang ating inaasahang magiging epekto o yung mga impact sa dala ng mga bagyong ito sa ating bansa? Sa heavy rainfall ay mga malalakas sa pag-ulan na dala ng bagyo, so maliit pa naman yung tsansa o hindi natin inaasahan na magdudulot ng mga direktang malalakas sa buhos na ulan itong si Butchoy sa anumang bahagi ng ating bansa. At low likelihood rin or maliit rin yung tsansa na itong si Karina ay magdudulot ng heavy rainfall sa anong bahagi ng ating kalupaan. Ngayon pa man, kung may significant changes sa ating track forecast, makakaroon rin tayo ng mga pagbabago sa ating heavy rainfall outlook within the forecast period. So that is within the next 3 days. So mantabi tayo sa mga updates na ipapalabas ng Pag-asa itong mga succeeding tropical cyclone bulletins para kay Bagyong Karina. Itong southwest monsoon yung habagat na patuloy na pinapairal o pinapaibayo ni Butchoy at Karina ay posible pa rin magdulot ng katamtaman hanggang sa malalakas sa pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon sa susunod na 3 araw. Para sa mga karagdagang detalye ng mga pag-ulan na dala ng southwest monsoon, inaasahan natin na for today makakaranas tayo ng 50 to 100 mm. So yan ay moderate to heavy rains sa bahagi ng northern Palawan at occidental Mindoro. Pagsapit naman na bukas, July 21, araw yan ng linggo, madadagdagan pa or mas rarami pa yung mga areas sa makakaranas ng pag-ulan na dala ng habagat
Makakaranas rin tayo ng mga pag-ulan sa areas ng Zambales, Bataan, magpapatuloy mga pag-ulan sa areas ng Occidental Mindoro at Northern Palawan. Pagsapit naman ng Lunes, makakaranas rin tayo ng mga pag-ulan sa bahagi ng Ilocos Region at magpapatuloy mga pag-ulan, itong moderate to heavy rain sa Zambales, Bataan, Northern Palawan at Occidental Mindoro. Kaya sa mga nabanggit na lugar, patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang ating pag-ulan na mararanasan na dala nitong southwest monsoon o yung hanging habagat. Para naman sa mga malalakas na hangin o yung severe winds na dala ng mga bagyo, so sa ngayon wala pa rin nakataas sa tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa dahil may kalayuan itong mga sentro ng dalawang bagyo na ito. Pero gayon pa man, itong southwest monsoon o yung habagat na pinapairal nga ni Butchoy at ni Karina sa mga susunod na araw, posible magdulot ng gusty conditions. So ito yung mga malalakas na bugso ng hangin sa ilang bahagi ng ating bansa. So especially dito sa areas, itong mga bulubundukin or yung mga coastal areas, inaasahan natin mas malakas yung mga hangin na mararanasan sa mga areas na ito. So starting today hanggang bukas, makakaranas tayo ng gusty conditions sa bahagi ng Kalayaan Islands. Mas marami pa yung mga areas na makakaranas ng malalakas na hangin pagsapit ng Lunes. Itong regions ng Calabarzon, Mimaropa, buong Kabikulan, Western Visayas, pati na rin dito sa Bataan at Metro Manila, makakaranas rin po tayo ng gusty conditions na dala ng habagat. At base sa ating latest forecast scenario, so sa ngayon wala pa nakataas sa wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa, hindi tayo tinatanggal yung posibilidad na magtaas tayo ng wind signal number 1 dito sa areas ng extreme northern Luzon at sa eastern portion ng northern Luzon. So magdedepende po yung patataas natin ng wind signal sa mga areas na ito sa magiging track at galaw nitong si Bagyong Karina. At sa kalagayan naman nating karagatan, sa kasalukuyan, wala pa rin nakataas na gale warnings, anumang baybay na ating kapuluan. Ngunit iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa western section ng Luzon at sa mga areas ng Visayas at Mindanao dahil posible pa rin tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. So moderate to rough sea conditions pa rin ating posibleng maranasan sa mga areas na ito, dala yan ng pag-iral ng southwest monsoon o ng hanging habagat. For more details para sa track and intensity forecast ni Tropical Depression Butchoy, so makikita natin dito sa track na ito, magpapatuloy ang generally west-northwestward na paggalaw ni Butchoy ngayon hanggang bukas. So starting tomorrow, magiging north-northwestward yung paggalaw ng nasabing bagyo. So posibleng makalabas si Butchoy ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong umaga. At magpapatuloy yung paglakas ni Butchoy habang tinatahak nito ang West Philippine Sea Area. So posible nitong makamit ang tropical storm category bukas at magpapatuloy na itong hihina after ng landfall nito sa bahagi ng Hainan sa may China. Sa track and intensity forecast naman ni Tropical Depression Karina, para kay Bagyong Karina naman, magpapatuloy yung generally northwestward o yung pahilagang kanluran na galaw nito hanggang bukas. So within the forecast period ay magde-decelerate rin or magbabagal yung paggalaw ng nasabing bagyo. Pagsapit naman ng Lunes, magiging northward na yung paggalaw nito. And mag-accelerate ito. So magiging generally northward or north-northwestward na yung paggalaw nito for the remainder of the forecast period. So Tuesday onwards, magpapatuloy na yung generally northward o yung pahilangang paggalaw ni Bagyong Karina towards yung northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility, particularly itong bahagi ng Ryukyu Archipelago. So makikita natin dito may kalayuan. So for the next 3 to 5 days, may kalayuan po yung track nitong si Bagyong Karina sa ating bansa. So sa ngayon wala pa nakataas sa tropical cyclone wind signal. Ngunit hindi natin natanggal yung posibilidad na magtaas tayo ng signal number 1 sa mga susunod na araw sa areas ng extreme northern Luzon at eastern section ng northern Luzon area. So inaasahan natin ang further intensification ni Karina, posible nitong makamit ang tropical storm category within the next 24 hours at posible nitong makamit ang typhoon category pagsapit ng araw ng Martes. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa mga rainfall or thunderstorm advisories na posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Centers sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DOST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DOST Pag-asa Weather Report at palagi bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dost.gov.ph.
At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil, nag-uulat.